So, ayun. Hi, guys. So, I just want to share our first trimester expenses kasi hindi pala siya biro talaga. So, once you're pregnant, you need to prepare financially, physically, and emotionally. Especially sa financial part kasi ang mahal pala talaga niya. So, yun. And I'm happy to share that we are now entering our second month. And I have my baby book na, finally. So, ayan. Thank you, Lord, dito. Ayan. So, yun nga. Kasi nag-compute ako ng expenses namin, magkano inabot per month ng expenses namin for the first month pa lang nung nalaman ko na pregnant ako. So, nalaman ko na pregnant ako ng August 17, then nagpa-check up kami on August 19. Then from that day, nagtitake ako ng medicine ng Transpi. So, ang Dupaston. So, ang mga titik kong gamot ay Dupaston, Quattrofol, tsaka Perlicy. Kaya Quattrofol kasi mas maganda daw siya for baby development. So, ayun lang. Tatlo lang siya na gamot, pero ang expensive niya. So, good thing yung doktora ko is sa kanya na kami bumibili ng gamot kasi mas mura sa kanya compare sa SRP. So, kung i-compute natin yung gamot for the first trimester or first month na lang muna ha, yung very first month, no, pag-intake ng gamot, Dupaston will cost you, ito yung Dupaston, yan. Ganyan na siya kaliit, and ito siya, Dupaston. This Dupaston will cost you 90 pesos SRP. Ganun lang siya. So, isang peraso na ito is 90 pesos na. Before, like, 2 years ago, sa unang baby ko, nung nakunan ako, nasa 70 something lang siya. Pero ngayon, nasa 90 na siya. Sa OB ko, mas nakukuha namin siya na mas mababa. So, sa kanya na kami bumibili. So, ito yung isang gamot na to. On my first month, nag-3 times a day ako. So, kung sa SRP natin kukumputin, ang isang ganito na 20 pieces ay nagkukasa ng 1.8. Diba? 1.8, isa pa lang. So, that's only for 1 week. Kulang pa nga ng isa kasi, diba, 7 days dapat, 20 lang to. So, kung sa 1 week, 1.8 per ganito ay syempre like 4 weeks, diba? So, times 4 natin. Calculator ako dito. That's already 7.2. Diba? Dito lang. 7.2 na siya. Then, nag-take pa ako ng Quattrofol. Ayan. Quattrofol and Perlicy. Pero discounted na namin siya nakukuha. Hindi ko sure kung magkano itong SRP. Pero, per 30 pieces, parang umaabot siya ng 690. For 1 month na siya. So, 7.2 sa Dupaston plus, sabi natin 690. So, sa isang buwan, ang sa gamot pa lang ay 7,890. Diba? Grabe. So, gamot pa lang yun. Wala pa dun yung check-up. Kasi parang on the first month, every 2 weeks nagpapa-check up kami. Pag minalas-malas pa nagkaroon ka ba ng infection, kailangan mo ulit magpa-check up. We're on a private hospital. And 800 siya per check-up. Good thing is covered siya ng HMO namin. So, ang ginagastos na lang is yung ultrasound, yung ibang lab test. So, Transpi will cost as 1,150. Ganon. Tapos, yung sa pelvic, around 950, 970 na. So, ganon siya. Kung gagawin siya ng 2 times a week, assumingly na hindi kami covered ng card. Per check-up namin, kunyari twice a month, is 600, bali 1 to 9,000 na yun. Plus, Transv. Sabi natin magka-Transv kami ng 2 beses. Sabi natin 1-1 na lang. 2 1-1. So, for 1 month, our expenses is already 11,290. Diba? So, kailangan nyo mag-ipon. Kailangan pag decided na kayong magkaanak, kailangan nyo maging prepared financially. Kasi it's not easy. Diba? Mahirap na yung pregnancy stage. Tapos, mahirap pa yung financial part. So, make sure na mag-ipon, magtrabaho, at wag istresan ng sarili. So, ayun lang. Just to give you an idea how much it costs for
when you get pregnant for the first trimester. So, ayun lang. Alam niyo na ha, 1 month pa lang yan. 2 months na kami naggagamot. So, times 2. So, we already spent 22,580. So, around 22 to 25,000 for 2 months. Diba? So, ayun lang. Kaya niyo yan. Keep safe mga mamis.